Nung dumating ang mga pulis sa isang bahay sa isang lugar sa Nueva Vizcaya, natagpuan nila ang kalunos-lunos na sinapit ng dalawang tao. Nung una ay hindi nila agad nakilala ang mga ito dahil sa sobrang pagkasunog ng kanilang mga katawan. Pero nung lumaon, lumabas na magkapatid pala ang dalawang ito na galing sa pamilya Agustin, nakilala dahil magaling na abogado ang kanilang ama. At siya ang pangunahing tao sa kasong ito, mga kaibigan, si Manuel o Manny Agustin. 59 na taong gulang siya at isa sa mga kilalang abogado sa Nueva Vizcaya. Marami ang gumagalang sa kanya dahil matagal na siyang naglilingkod bilang abogado. Mabait din daw siya sa mga tao at madali siyang pakisamahan. Malaki ang tiwala sa kanya ng kanyang mga kliyente at maging ng kanyang mga kapitbahay. Kasama niyang nakatira sa kanilang duplex house ang kanyang asawa na si Socorro Agustin at ang kanilang mga anak. 4 ang kanilang anak, sina Geric Agustin, Rodel Agustin, Lara Agustin at ang bunso na si Sandro Agustin. Pero hindi palaging kumpleto ang pamilya sa iisang bahay. Ang panganay na si Geric Agustin ay madalas nasa probinsya kasama ang kanyang lolo dahil siya ang tumutulong sa pag-aalaga ng kanilang bukid. Ang asawa naman ni Manny na si Socorro ay minsan nasa Bayombong at minsan naman ay nasa kanilang baryo. Kaya kadalasan, sina Rodel, Lara at Sandro lang ang kasama ni Manny sa bahay. Katulad ng ibang pamilya, hindi rin nawawala ang mga pagtatalo sa loob ng kanilang tahanan. Paminsan-minsan ay nag-aaway sila dahil sa maliliit na bagay. Dahil magkakalapit ang mga bahay sa lugar nila, naririnig minsan ng mga kapitbahay ang kanilang mga sigawan. Noong unang araw ng Mayo, taong 2002, gaya ng nakasanayan, dumating sa bahay nila ang kanilang kasambahay na si Perla Bayani bandang 9:00 ng umaga. Matagal na itong nagtatrabaho sa pamilya kaya malaki ang tiwala nila rito. Kahit wala ang mga may-ari ng bahay, pinapayagan pa rin siyang pumasok para gawin ang kanyang trabaho. Pagkatapos niyang magluto, umalis siya bandang 11:00 ng umaga. Samantala, naghahanda naman si Manny para bumiyahe papuntang Santiago City, Isabela. May pupuntahan siyang pamilya dahil may pag-uusapan tungkol sa magiging kasal ng kanyang anak na si Lara. Habang naghahanda siyang umalis, may isang attorney Carlos Rivera ang dumating sa kanilang bahay. May gusto sana itong ikonsulta tungkol sa isang kaso. Pagpasok ni attorney Carlos Rivera sa bahay, napansin niyang walang sumasagot sa ibaba. Maya-maya ay narinig niya ang malalakas na sigawan mula sa ikalawang palapag. Naririnig niyang pinapagalitan ni Manny ang kanyang mga anak. Malakas ang boses nito at halatang galit na galit. Dahil doon, malakas ding umiiyak sina Rodel, Lara at Sandro. Paulit-ulit namang sumisigaw si attorney Carlos Rivera mula sa ibaba para tawagin si Manny. Pero dahil sa ingay ng sigawan sa taas, mukhang hindi siya naririnig. Makalipas ang ilang minuto, umalis na lang si attorney Carlos Rivera nang hindi man lang nakausap si Manny. Bandang 3:00 ng hapon, umalis si Manny sakay ng bus papuntang Santiago City. Doon siya nagpalipas ng isang gabi. Habang wala siya sa bahay, naiwan sina Rodel, Lara at Sandro. Ang asawa naman niyang si Socorro ay wala rin sa bahay noong araw na yon dahil dumalo siya sa isang kasalan sa Solano, Nueva Vizcaya. Kaya sa gabing yon, ang 3 magkakapatid lang ang naiwan sa loob ng bahay. At dito na parang magiging malabo ang mga pangyayari sa kaso. Mga kaibigan, dahil mahihirapan ang mga pulis na resolbahin ang mga susunod na pangyayari. Dahil wala pang sino man ang nakakaalam na yon na pala ang huling pagkakataong may makakakita sa ilan sa kanila ng buhay at mabibigla na lang ang mga tao sa mangyayaring trahedya. Ayon sa paunang investigasyon ng mga pulis, bandang 8:00 ng gabi, noong ikalawang araw ng Mayo, umuwi na si Manny mula sa Santiago City, Isabela. At pagdating niya sa kanilang bahay, agad niyang napansin na nakakandado ang pintuan. Nagtaka siya dahil hindi yon normal sa kanilang pamilya. Kahit sino sa 3 niyang anak ay karaniwan na may naiiwan sa bahay. Kaya
Ang una niyang naisip ay baka lumabas lang ang mga bata at maya-maya ay babalik din. Naghintay siya sa labas ng bahay, pero lumipas ang oras at wala pa ring umuuwi. Dahil wala rin siyang dalang susi, napilitan siyang sirain ang kandado para makapasok sa loob ng bahay. Pagpasok niya, napansin niyang madilim ang buong bahay dahil walang kuryente sa kanilang lugar ng mga oras na yon. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang mga anak sa ibabang palapag. Pero dahil sobrang dilim, wala siyang makita ng maayos. Ayon sa naging pahayag niya sa mga pulis, inisip niyang mahirap maghanap sa dilim kaya naghintay na lang muna siya sa unang palapag. Ang nasa isip daw niya ay baka nasa labas lang talaga ang kanyang mga anak at uuwi rin sila anumang oras. Habang naghihintay siya, unti-unti nang bumalik ang kuryente sa buong lugar. At dito raw siya nagtaka kasi nung sumilip siya sa bintana ay may mga ilaw na nga ang mga kapitbahay. At nang ikalat niya ang kanyang tingin, lahat ng bahay sa kanilang lugar ay nagkaroon na ulit ng ilaw maliban sa bahay nila. Lalo itong nagbigay ng kaba kay Manny. Dahil dito, tinawag niya ang kanyang kapitbahay na si Suren Ocampo upang tingnan ang kanilang fuse. Sinuri ni Suren ang linya ng kuryente at naibalik niya ang ilaw sa unang palapag ng bahay. Pero kahit maayos na ang fuse, nanatiling walang ilaw sa ikalawang palapag ng bahay. Isa ito sa mga bagay na naging palaisipan sa mga investigador. Sa kabila ng pagbabalik ng kuryente sa ibabang palapag, hindi umakyat si Manny para tingnan kung naroon ba ang kanyang mga anak. Sa halip na natili lang siya sa ibaba at naghintay pa rin. Ayon sa kanyang salaysay, sobrang nag-aalala na raw siya, kaya hindi na niya naisip na akyatin ang ikalawang palapag. Pero nang tumagal, ay wala pa ring lumilitaw sa tatlo niyang anak na sina Lara, Sandro at Rodel. Sabi niya, dahil daw siguro sa pagod sa biyahe, ay tuluyan na lang siyang nakatulog sa ibabang palapag habang naghihintay sa kanyang mga anak. Pagsapit ng umaga ng ikatlong araw ng Mayo, dumating muli ang kanilang kasambahay na si Perla Bayani para magluto. Pagdating niya, nakita niyang nakatayo si Manny sa may pintuan ng bahay. Tahimik ang buong paligid. Nagtanong si Perla kung nasaan ang mga bata, pero pinauwi lang siya ni Manny. Sinabi nito na nasa labas ang kanyang mga anak at doon na rin daw sila kakain. Kaya hindi na kailangang magluto. Nagtaka rin si Perla sa naging sagot ni Attorney Manny. At parang may iniisip na problema ito ng araw na yon. At di ba nga ay pinagkakatiwalaan siya ng pamilya Agustin. Pero sa pagkakataong yon, hindi man lang sinabi sa kanya ni Manny na nawawala ang kanyang mga anak. At ang nakapagtataka sa salaysay naman ni Perla ay parang itinataboy siya ni Attorney Manny ng araw na yon. Kaya walang nagawa si Perla kundi umalis na rin lang. Pagkaalis ni Perla, nagpatuloy lang si Manny sa paghihintay sa kanyang mga anak. Ayon sa kwento niya, umaasa pa rin siyang babalik ang mga ito. Pero habang lumilipas ang mga oras, wala pa ring dumarating. Doon na siya nagsimulang matakot na baka may masama nang nangyari sa tatlo niyang anak. Dahil dito, tinawagan niya ang kanyang panganay na anak na si Gerrick na noon ay nasa kanilang baryo kasama ang kanyang lolo. Pagkatanggap ng tawag, agad na bumiyahe si Gerrick pabalik sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Pagdating niya sa bahay, ikinuwento ni Manny ang lahat ng nangyari mula nang umuwi siya galing Santiago City, Isabela. Habang nag-uusap ang mag-ama, may naamoy silang parang sunog na bagay, parang nasusunog na plastik. Hindi nila malaman kung saan ito nanggagaling, kaya nagsimula silang maghanap sa buong ibabang palapag ng bahay. Una nilang sinilip ang kusina dahil andun nga ang kalan, pero wala namang apoy dito, kaya tinignan din nila ang mga kwarto. Pero wala silang makita. Maya-maya, saka lang nila naalalan na hindi pa nila nasusuri ang ikalawang palapag mula nang umuwi si Attorney Manny. At dito pa lang nila naisip na umakyat at baka nga doon nanggagaling ang kakaibang amoy. Kaya agad na umakyat sina Manny at Gerrick. Pero pagpasok pa lang nila sa kwarto sa itaas, tumambad agad sa kanila ang isang nakakarimarim at nakakagimbal na pangyayari. Magulo ang buong silid. Nakakalat sa iba't ibang bahagi ng kwarto ang mga diary at mga sulat. Pero hindi yon ang unang
pumukaw sa kanilang pansin dahil sa gitna ng kwarto ay nakahandusay ang dalawang sunog na bangkay at kinilala ang mga ito bilang sina Lara Agustin at Sandro Agustin. Halos hindi na makilala ang kanilang mga katawan dahil matagal na silang naroon at matindi ang pagkakasunog sa mga ito. Ayon sa record ng mga pulis nung nandun na sila sa pinangyarihan ng krimen, sa nakita nila ay nagsisimula na ring mabulok ang mga bangkay nang matagpuan ang mga ito. Nang makita yon ni Manny, agad siyang bumagsak sa sahig dahil sa panghihina sa nakita niyang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang dalawang anak. Samantala, ang panganay niya ay ganoon din at halos malupasay na rin dahil sa sinapit ng kanyang mga kapatid. Hindi raw makapaniwala si Attorney Manny sa nakita ng kanyang mga mata dahil mula pa noong nakaraang gabi ay hinihintay na niya ang kanyang mga anak sa ibabang palapag. Hindi niya alam na sa buong oras na yon ay nasa loob lang pala sila ng bahay, isang palapag lang ang layo sa kanya. Ang kaso lang ay patay na. Kahit hirap na hirap siyang tanggapin ang nangyari, pinilit pa rin niyang pakalmahin ang sarili. Pagkatapos nun ay agad nilang ipinaalam sa mga pulis ang nangyari. Hindi nagtagal, mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo nila. Nalaman ng mga kapitbahay na may natagpo ang dalawang sunog na bangkay sa bahay ng pamilya Agustin. Isa-isang nagtipon ang mga tao sa labas ng kanilang bahay. Umabot din ang balita sa asawa ni Manny na si Socorro. Noong mga oras na yon ay nasa Solano, Nueva Vizcaya siya dahil dumalo siya sa isang kasalan. Pagdating niya sa bahay at makita ang kalagayan ng kanyang dalawang anak, hindi niya kinaya ang sakit. Humahagulgol ito sa iyak. Wala siyang magawa kundi titigan ang mga bangkay ng kanyang mga anak. At para sa isang magulang, napakasakit ng mawalan ng anak. Alam naman nating lahat yon. Mas lalong masakit kung makikita mo mismo ang kalagayan ng kanilang mga katawan. Sa puntong yon, wala nang magagawa sina Manny at Socorro, kundi umasa na malalaman ng mga pulis kung sino ang may kagagawan ng krimen. Pagdating ng mga pulis, agad nilang sinigurong walang gagalaw sa crime scene. Napansin nilang marami ng tao ang nakapaligid sa bahay. Dahil mabigat ang kaso, nagsimula silang kumuha ng mga pahayag mula sa mga kapitbahay. Isa sa mga unang kinausap ay si Mario Seno. Ayon kay Mario, noong araw na umalis si Manny, napansin niyang nanginginig ang mga kamay at paa nito. Narinig pa raw niyang sinasabi ni Manny sa isang tao ang mga salitang, "Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat." Dahil sa pahayag na yon, nagsimulang magduda ang mga pulis kay Attorney Manuel Agustin at sa mga salaysay nito. Alam nilang abogado ito, kaya alam din nilang kaya nitong magpaikot ng salita para mabago ang sitwasyon. Huwag kayong bibitaw mga kaibigan. Dito na yon interesting part dahil may isa pang kapitbahay na nagbigay rin ng mahalagang impormasyon. Ayon sa kanya, noong gabi ng unang araw ng Mayo, natutulog siya sa bubong ng kanilang bahay. Habang nakahiga siya, napansin niyang may usok na lumalabas mula sa bahay ni Manny. May nakita rin siyang isang lalaki na nakatayo sa bubong ng bahay. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari, sinabi raw ng lalaki na nasunog lang ang isang kutsyon. Pero sa puntong yon, hindi pa alam ng mga pulis kung gaano kahalaga ang mga impormasyong yon. Pero nung pinagsama-sama nila ang lahat ng pahayag ng mga saksi, unti-unti nang nabuo ang unang direksyon ng kanilang investigasyon. At alam kong napansin nyo na rin ito mga kaibigan. Diba 3 yung magkakapatid na naiwan? So nasaan yung isa? Dahil sa mga unang pahayag ng mga kapitbahay, may isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa kanilang kwento. At yon ay si Rodel Agustin. Napansin ng mga pulis na sa buong kaguluhan, wala man lang nakapansin na nawawala rin pala si Rodel. Ang mas nakapagtataka, kahit ilang araw na siyang hindi nakikita, hindi siya hinahanap ng tatay na si Manny. At hindi rin ito agad sinabi ni Jeric sa mga pulis. So ano ba ang totoong nangyari mga kaibigan? Dahil dito, lalo pang naging kahina-hinala ang sitwasyon ng pamilya Agustin. Maraming tanong ang nasa isip ng mga investigador noon na hindi pa masagot. At isa dito ang kung totoo nga ba ang mga salaysay ni Attorney Manuel sa kanila. Pero sa pagpupursige ng mga pulis sa investigasyon
ay kinawaan sila ng pagkakataon dahil may lumabas pang isang testigo. Siya ay si Moises Badiola. Ayon sa kanya, noong unang araw ng Mayo ay pumunta siya sa bahay ni Manny dahil may sadya siya rito. Hindi niya alam na umalis na pala si Manny papuntang Santiago City, Isabela. Pagdating niya sa bahay, si Rodel ang kanyang nadatnan. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Rodel na ubos na ang gas na ginagamit nila sa bahay. Dahil doon, sinamahan niya si Rodel para bumili ng kerosene. Nang marinig ito ng mga pulis, lalo nilang nalaman na maaring ang kapatid na si Rodel ang may gawa ng krimen. Inisip nila na baka ang kerosene na binili noong araw na yon ang ginamit sa pagsunog sa mga bangkay. At hindi lang sa pagdami ng mga testigo, ay lalo rin nilang naiisip na baka nagsisinungaling ang ama ng mga biktima at may alam si Attorney Manuel o Manny sa pagkamatay ng mga ito. Kasi maski kayo mga kaibigan, obvious naman, kung ikaw ang ama at wala ka talagang alam sa nangyari, kung nasa ikalawang palapag lang ang mga bangkay, bakit inabot pa ng halos 2 araw bago ito nakita ni Manny at ng panganay niya? Hindi yon kapani-paniwala para sa mga investigador dahil sa lahat ng impormasyong nakalap nila, nagpa siya ang mga pulis na arestuhin si Manny. Pero kahit nasa kustodiya na siya, iisa lang ang kanyang sinasabi. Wala raw siyang alam sa nangyari sa kanyang mga anak. Idinagdag pa niya na kung siya ang gumawa ng krimen, bakit pa siya mismo ang tatawag sa mga pulis at mag-uulat ng nangyari? Sa kabilang banda, para sa mga pulis, sapat na ang mga naunang pahayag ng mga kapitbahay para pagdudahan sina Manny at Rodel. Sa tingin nila, ang mag-ama ang may kinalaman sa pagkamatay ni Lara at Sandro. Sa puntong yon, kumbinsido ang mga investigador na malapit na nilang malutas ang kaso. Mayroon silang mga pangunahing suspek. Mayroon din silang mga testigong nagbigay ng mabibigat na pahayag. Pero makalipas ang 10 araw, biglang nagbago ang takbo ng kaso. Isa-isang ipinatawag ng mga pulis ang mga testigo para formal na isulat ang kanilang mga salaysay. Pero halos lahat ng naunang nagsalita ay umatras na parang takot nang magsalita. Sinabi nilang wala silang alam sa kaso. Yun na lang ang naging linya na sinabi ng lahat. Nagulat ang mga pulis sa biglang pagbabago ng kanilang mga pahayag. Gayunman, hindi pa rin sila nawalan ng pag-asa. Inisip nila na kapag lumabas na ang resulta ng postmortem ay maaayos nila ang lahat. Sa mga hindi nakakaalam, mga kaibigan, ang postmortem ay ang masusing pagsusuri sa bangkay pagkatapos mamatay ang isang tao. Sa madaling salita, parang autopsy din. Pero wala, hindi yon ang nangyari. Dahil sa tindi ng pagkakasunog ng mga bangkay, halos wala nang makuhang mahalagang ebidensya ang mga doktor. Hindi rin matukoy ang maraming detalye na sana ay makakatulong sa investigasyon. Habang sinusuri naman ng mga pulis ang kuwarto kung saan natagpuan ang mga bangkay, napansin nila ang mga diary at mga sulat na nakakalat sa paligid. Kinuha nila ang lahat ng yon bilang ebidensya. At nang mabasa nila ang laman ng isang diary, lalo silang nabigla. Dahil sa mga sulat ni Lara ay may nangyayari pala sa kanila ng kanyang ama. Lumalabas na matagal nang may lihim na relasyon ang mag-ama. At ayon sa mga petsa ng sulat ni Lara, mula nung nagdalaga siya, ay para bang ang ama niya pa mismo ang unang nakakuha sa pagkababae niya. Kaya dito pinagdugtong ng mga pulis ang maaaring motibo ni Manny. Dahil di ba nga, umalis si Manny dahil sa pag-aayos ng kasal ni Lara. So ibig sabihin, ikakasal na dapat si Lara sa ibang lalaki bago siya namatay. At sa teorya ng mga pulis, baka naman ayaw ni Attorney Manuel na mapunta sa ibang lalaki ang kanyang anak dahil may relasyon nga sila. At mas lalong tumibay ang alegasyon nila nung nakuha na nila ang pahayag ni Perla Bayani. Alam daw ni Socorro, ang asawa ni Attorney Manny, na may relasyon ang anak niya at ang kanyang asawa. Kaya pala lagi na lang itong wala sa bahay dahil pasira na ang pamilya nila. At si Rodel naman, ayon kay Perla, ay matagal nang galit kay Lara dahil si Lara ang laging pinapaboran ng kanilang ama, lalong-lalo na sa pera. At sinisisi raw ni Rodel si Lara sa lahat ng problema nito sa buhay. Samantalang si Sandro naman, na siyang pinakabunso, ay siya namang nagtatanggol at kakampi ni Lara sa pamilya. Sabi pa ni Perla na malamang ay alam ng lahat ng magkakapatid ang kababuyang nangyayari sa bahay.
ang pakikipagsiping ng kanilang ama sa nag-iisang anak niyang babae. Sa pahayag ni Perla, naniwala ang mga pulis na mayroon ng posibleng motibo ang mag-ama para gawin ang krimen. Pero kahit ganoon, ay laging sinasabi ni Manny na wala raw siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang mga anak. Pero kahit walang naging pag-amin, gumawa pa rin ng sariling teorya ang mga pulis batay sa lahat ng ebidensya at mga pahayag na kanilang nakalap, lalong-lalo na sa pahayag ni Perla na matagal na nilang katulong sa bahay. Ayon sa kanilang paniwala, simula noong unang araw ng Mayo ay nagkaroon ng matinding away sa loob ng bahay. Habang tumitindi ang pagtatalo, posibleng nauwi yon sa pagpatay kina Lara at Sandro. Sa teorya ng mga pulis, nang magawa ni Manny at Rodel ang krimen, doon na umano nila ginawa ang plano para mailihis ang investigasyon. Ayon sa kanila, sinadya ni Manny na bumiyahe papuntang Santiago City, Isabela upang magmukhang wala siya sa bahay nang mangyari ang krimen. Pagkatapos nun, pinaniniwalaan ng mga pulis na si Rodel ang naiwan sa bahay. Siya umano ang nagsunog sa 2 bangkay gamit ang kerosene upang sirain ang mga posibleng ebidensya. Pagkatapos maisagawa yon, tuluyan na umanong tumakas si Rodel. Nang bumalik si Manny kinabukasan, ayon sa teorya ng mga pulis, nagpanggap siyang walang alam sa nangyari. Kaya sinabi niyang baka nasa labas lang ang kanyang mga anak. Nagkunwari rin siyang naghihintay sa kanilang pag-uwi upang hindi agad siya pagdudahan. At nang dumating si Jeric sa bahay, saka lang umakyat si Manny sa 2nd palapag. Doon niya ipinakita na ngayon lang niya nakita ang 2 bangkay. Naniniwala rin ang mga pulis na sinadyang sunugin ng husto ang mga katawan upang mahirapan ang mga doktor na matukoy ang tunay na nangyari. Sa huli, noong taong 2005, hinatulan ng korte si Manuel Manny Agustin ng habambuhay na pagkakakulong. Pero kahit natapos ang paglilitis, ay mayroon pa ring taong nawawala. Nasaan si Rodel Agustin? Ayon sa mga record, noong 2nd araw ng Mayo 2003, yun na ang huling beses na may nakakita sa kanya. Matapos yun, tuluyan na siyang nawala. Maraming beses siyang hinanap ng mga pulis. Sinubukan nilang alamin kung saan siya nagtago, pero wala silang natuklasan. Hanggang ngayon, makalipas ang mahigit 20 taon, hindi pa rin alam kung buhay pa ba siya o patay na. May mga naniniwalang nagpalit siya ng pangalan at nagtago sa ibang lugar. May iba namang naniniwalang baka matagal na rin siyang namatay. Sa opinyon ko lang sa kwento, mga kaibigan, mukhang tama naman ang teorya ng mga pulis. Kulang ang mga impormasyon dahil siguro pinagtatakpan ng buong pamilya ang nangyayaring kababuyan sa pamilya nila. Kayo, may teorya rin ba kayo sa nangyari?